Sa bawat paaralan, bawat dormitoryo, bawat sulok ng mga lumang pasilyo, may mga kwentong hindi tinuturo sa silid-aralan. Mga kwentong ikinukwento lang kapag patay na ang ilaw, kapag wala na ang guro, kapag ang tayong kasama mo na lang ay ang lamig ng gabi at ang sarili mong hininga. Ang Santa Perpetua Academy, isang private Catholic school sa May Laguna, ay kilala sa disiplina. Mahigpit ang patakaran at mataas ang ororol. Pero sa likod ng mga medalya at dasal, may isang salamin sa lumang dormitoryo na pinaniniwalaang may bantay. Isang kaluluwang hindi matahimik. Isang babaeng matagal nang patay, pero patuloy na naghahanap ng kasama o kapalit. Ang sabi ng ilan, urban legend. Sadyang imbento lang para takutin ang mga pasaway na estudyante. Pero sa bawat batch, laging may isa o dalawa na nawawala. Laging may kakaibang kwento. Laging may salamin na nababasag na parang may lumalaban mula sa loob. May mga kwento sa paaralan na tila biro lang noong una. Pero kapag naranasan mo na, saka mo lang maiintindihan. Dahil minsan, hindi lang sarili mo ang makikita mo sa salamin. Noong una, narinig ko lang ang kwento sa isang kaklase. Para lang daw pampatakot sa mga bagong salta. Pero kakaiba ang paraan ng pagkukwento niya. Parang naniniwala siya mismo sa sinasabi niya. Huwag ka daw tatapat sa salamin ng dorm ng CR kapag gabi, sabi niya. Lalo na kung umiiyak ka at malungkot. Kasi baka lumabas si Veronica. Ang sabi-sabi kung tititig ka raw sa salamin ng lumang dormitoryo habang umiiyak, may lalabas na babae sa reflection mo. Isang babae na may itim na pelo, mahaba ang buhok at duguan ang mga mata. Hindi siya agad-agad nagpapakita, pero kapag naramdaman niyang mahina ka, saka ka lang niya tititigan pabalik. May isa raw estudyante noong late 90s nakitang umiiyak sa CR. Kinabukasan, wala na. Naiwan lang ang bag niyang bukas, may basang tisyo at isang salamin na basag sa gitna. Ang sabi ng mga madre, aksidente lang daw, pero hindi makalimutan ng mga roommate niya ang huling gabi. Sabi nila, rinig na rinig nila ang pag-iyak mula sa banyo. Akala nila si Aliana lang. Pero nang pinuntahan nila, wala naman daw tao sa loob. Pero basa ang sahig at may isang pulang marka sa salamin. Parang kamay na may dugo. Wala raw pangalan ang babaeng ito noon. Pero di kalaunan, may isang diary ang natagpuan. Nakasulat doon ang pangalang Veronica. Isang estudyanteng nagpakamatay sa harap ng salamin noong dekada 80. Simula noon, pinasara ang CR ng 3rd floor. Pero makalipas ang 2 dekada, binuksan muli. Doon nagsimulang bumalik ang kwento at ang takot. Lunes ng umaga nang lumipat si Mara sa Santa Perpetua. Hindi niya gustong lumipat, pero dahil sa trabaho ng nanay niya sa abroad, wala siyang ibang choice. Ang campus ay tahimik, puno ng mga luma ngunit eleganteng gusali. May mga madamong bahagi sa likod at isang matandang dormitoryo sa may bandang dulo ng compound. Doon siya naka-assign.
Pagpasok niya sa dorm, sinalubong siya ng isang staff, si Ate Mercy. Matandang dorm keeper na tahimik lang at mahilig magrosaryo. Room 3B ka, sa 3rd floor. Huwag ka masyadong magpagabi sa labas. Mahirap na. Sambit niya kay Mara. Napatingin sa matandang salamin na nasa gilid ng receiving area. May kalumaan na, pero malinis. Tumitig siya ng saglit at parang may nakita siyang anino sa likod niya. Paglingon niya, wala naman. Nangingiti si Ate Mercy, pero malamig. Tila pasanay na siya sa mga reaksyong ganoon. Pag-akyat sa 3rd floor, naamoy ni Mara ang limuyak na lumang kahoy at floor wax. Tila ang buong palapag ay matagal nang hindi tinirhan. Sa dulo ng koridor, nandoon ang banyo. May isang salamin, malaki, vintage style, may ukit sa gilid. Pumasok si Mara sa kwarto. Walang ibang kasama. Isang kama, study table, maliit na aparador at tanaw ang puno sa labas ng bintana. Bago siya mag-ayos, nagbanyo muna siya. At doon niya unang naramdaman ang kakaibang lamig sa salamin. Habang nagsusuklay, tila may narinig siyang mahinang hikbi. Inakala niyang may iba ring gumagamit ng CR, kaya di niya pinansin. Pero nang lumabas siya, wala naman ibang pinto ang nakabukas. Tahimik ang buong palapag. Siguro, guni-guni lang ang sambit ni Mara sa sarili. Lumalim ang gabi. Mag-aalas 10 na, pero gising pa rin si Mara. Hindi siya makatulog sa bagong kama. Parang may kung anong mabigat sa paligid. Nag-scroll siya sa cellphone niya, pero nanghina ang signal. Wala ring wifi, kaya nagdesisyon subukan na lang matulog. Bigla, may narinig siyang tunog mula sa hallway. Parang mga yabag sa kahoy na sahig. Mabagal. Sunod-sunod. Dahan-dahan. Baka si Ate Mercy lang, bulong niya sa sarili. Tumigil ang tunog sa tapat ng pinto niya. Tahimik. Bigla, may kumalabit sa doorknob. 2 beses. Kinabahan si Mara. Kinuha ang cellphone, binuksan ang flashlight. Lumapit sa pinto at dahan-dahang sumilip sa peephole. Wala. Pagbalik niya sa kama, muling narinig ang hikbi. Mas malapit na ngayon. Parang mula sa banyo. Tumayo si Mara. Lumabas ng kwarto. Bit-bit ang cellphone. Madilim ang koridor. Walang ibang ilaw kundi ang emergency light sa dulo. Bumukas ang pinto nito ng bahagya. Saka lang niya napansin, malamig ang hangin. Ibang klaseng lamig. Parang tumatagos sa buto. Sumilip siya. Walang tao. Pumasok siya ng dahan-dahan. Huminto sa harap ng salamin. Hindi niya alam kung bakit,
pero parang hinihila siya dito. Tinignan niya ang sarili, tahimik, walang kakaiba. Hanggang sa napansin niya ang may isa pang mukha sa gilid niya sa refleksyon. Isang babae, nakaitim, mahaba ang buhok, dugungan ang mga mata. Napasigaw si Mara, napaatras, natapilok. Tumama ang siko niya sa gripo at nahulog sa sahig. Pagdilat niya, wala na ang babae. Pero ang salamin may bitak na. Parang may tumama mula sa loob. Hindi, imposible, sambit ni Mara. Dahan-dahan siyang lumabas ng banyo. Nanginginig. Sa gilid ng salamin, may pulang sulat na lumitaw. Isinulat gamit ang tila dugo. Nakikita na kita. Kinabukasan, tila normal lang ang lahat. Maliwanag ang araw, may mga batang estudyante sa chapel. Tila bang panaginip lang ang lahat kay Mara. Pero habang nagsusuklay siya sa harap ng maliit na salamin sa kwarto, napansin niya ang maliit na hiwa sa siko niya. Galing sa pagkadapa kagabi. Hindi iyon panaginip. Nang bumaba siya para mag-almusal, naroon si Ate Mercy. Tahimik ito nagwawalis. Pero pansin ni Mara ang biglang paglingon nito sa kanya. Isang sulyap na parang may alam siya. May naramdaman ka ba kagabi? Tanong ni Ate Mercy. Nagulat si Mara. Di agad nakasagot. Bakit po? Tumango lang si Ate Mercy at muling nagwalis. Hindi na nagsalita. Pagpasok niya sa klase, tila normal ang lahat. Pero hindi mawala sa isip niya ang mukha sa salamin. At nang makasalubong niya ang isang kaklase sa hallway, si Bea, may sinabi ito na lalo pang gumulo sa isip niya. Nasa tribi ka? May kwento raw diyan. Pero baka ayaw mo nalang malaman. Anong kwento? Tanong ni Mara. Wala lang. Basta, kung marinig mo yung umiiyak sa CR, huwag ka nang sumilip. Biglang nanlamig si Mara. Hindi niya na binanggit na ginawa niya ito kagabi. Kinagabihan, nagdesisyon si Mara na wag munang magbanyo. Naghilamos siya gamit ang tubig sa tabo sa kwarto. Pero habang nagsusuklay sa harap ng salamin, parang may gumuhit sa kanyang balikat. Isang kilabot na hindi niya maipaliwanag. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Bea. Kung marinig mo yung umiiyak sa CR, huwag ka nang sumilip. Ngunit bago pa niya matapos ang pag-aayos, isang malakas na sigaw ang narinig niya mula sa third floor restroom. Napatayo si Mara. Tumakbo palabas ng kwarto. Bukas ang pinto ng CR. Mula sa loob, may usok na kulay abo na parang usok ng kandila. Pero malamig. Pumasok si Mara, nanginginig. Sa loob, isang estudyante ang nakahandusay sa sahig. Si Bea. Nanginginig ito, hawak ang dibdib. Nanlalaki ang mata. Sa salamin, may bakas ang kamay. Duguan, kumakapit pa. Totoo siya. Si Veronica. Nasa loob ng salamin. Biglang dumating si Ate Mercy. May hawak na lumang rosaryo at
bote ng banal na tubig. Umalis na kayo rito. Veronica, hindi ka nakabilang sa mundong ito. Itinapon niya ang tubig sa salamin at biglang umalingaw-ngaw ang matinis na sigaw. Nabiyak ang salamin sa gitna. Nang matapos ang kaguluhan, dinala si Bes sa klinik. Si Mara na iwan, tulala sa harap ng wasak na salamin. Sa gitna ng mga bitak, nakita niyang may naiwan na mensahe. Isa ka na sa amin. Bakit ako? Bulong ni Mara. Kinabukasan, nagdesisyon si Mara na bisitahin si Ate Mercy sa lumang opisina nito sa gilid ng chapel. Isang lugar na bihira ng puntahan ng mga estudyante. Pagpasok niya, ramdam agad ang bigat ng hangin. Parang may kasamang luma at malamig na alaala. Alam kong may nakita ka na, sambit ni Ate Mercy. Ano bang totoo, ate? Sino ba si Veronica? Tanong ni Mara. Tahimik si Ate Mercy sa una. Kinuha nito ang isang lumang album at inabot kay Mara. Si Veronica ay dating estudyante rito. Early 90s, maganda, matalino, pero mahilig sa okultismo. Madalas sa library, pero hindi para mag-aral, para maghanap ng ritual. Ayon kay Ate Mercy, natagpuan si Veronica isang araw sa loob ng dorm CR. Nakahandusay, hawak ang isang sirang salamin. May dugo sa sahig, pero walang sugat sa katawan. At simula noon, nagsimula ang mga kababalaghan. Ang sabi ng ilan, nakatawag siya ng kaluwang mas malakas pa sa kanya at natrap siya sa salamin. Parang sumpa. Kung sino mang tumingin at mapili, unti-unting magiging bahagi ng mundo niya. Paano pag pinili ka? Kapag ngumiti siya sa reflection mo, huli ka na. May oras ka pa, pero kailangan mo ng lakas ng loob. Dahil ang tanging paraan para makalis ay harapin siya. Mara, ngayon ay nahaharap sa tanong, lalaban ba siya o magpapalit ng mukha sa salamin? Sa gabing iyon, habang tulog ang buong dormitoryo, tahimik na naglakad si Mara papunta sa lumang CR sa 3rd floor, kung saan nagsimula ang lahat. Bitbit niya ang lumang rosaryo ni Ate Mercy, isang maliit na kandila at ang album na may larawan ni Veronica. Habang naglalakad, nararamdaman niya ang malamig na hangin na tila sumusunod sa bawat hakbang niya. Pagdating niya sa CR, pumasok siya. Sinara ang pinto. Binuksan ang kandila at inilagay sa harap ng salamin. Veronica, kung nandyan ka, harapin mo ako. Dahan-dahang nabuo ang anyo sa salamin. Isang babae, dugungan ng mata, may mahabang buhok, nakasuot ng lumang uniforme. Bakit mo ako ginising? Gusto ko lang malaman kung bakit mo ako kami ginugulo. Bakit mo ako pinili? Tanong ni Mara. Dahil ikaw, ang katulad ko. Tahimik, mapagmasid, maraming kinikimkim.
Hindi mo ako makukuha. Hindi mo ako kailangang labanan. Kailangan mo lang tanggapin. Sa isang iglap, parang hinihigop si Mara papasok sa salamin. Ang paligid ay nagbago. Wala na siya sa CR. Nasa loob na siya ng madilim na mundo. Ang salamin, nasa likod niya na. Mga anino, mga bulong, mga boses na dating nawawala. Parang isang dimensyon ng mga kaluluwang na trap. Paano ako makakaalis dito? Bigla niyang naalala ang sinabi ni Ate Mercy. Ang tanging parang para makalaya ay harapin si Ate Waxy ang takot. Humarap si Mara kay Veronica. Tinagnan niya ito sa mata. At sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Hindi ako takot sa iyo. Itinaas niya ang rosaryo at isinilid ang kandila sa gitna ng kanilang pagitan. Nagsimulang magliwanag ang paligid. Sumisigaw si Veronica habang nagbibitak ang mundo sa salamin. Hindi pa ito tapos. Hindi pa ito tapos. Nagising si Mara. Nasa sahig ng CR. Nasa kamay pa rin niya ang rosaryo. Ngunit ang salamin sa harap niya ay basag na. Parang walang laman. Sa wakas, tahimik na muli ang gabi. Lumipas ang ilang linggo. Tahimik na uli sa Santa Perpetua Academy. Wala nang bagong kababalaghan, wala nang nawawala. Muling bumalik sa normal ang mga araw ni Mara. Tahimik, pero may kulang. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi yon ang wakas. Graduation na. Si Mara ay nagtapos na may honors. Sa kanyang huling araw sa dormitoryo, muling nilibot ni Mara ang pasilyo. Ang lumang CR na ngayoy pinaparenovate na. Wala na ang salamin. Pinalitan na ito ng bagong sink, puting tiles, maaliwalas, parang walang nangyari. Pero habang palabas na si Mara, tumingin siya. Walang tao. Nakangiti si Mara. Sa wakas, alam niyang may kapayapaan na rin. Hindi lang para sa kanya, kundi para rin kay Veronica. O iyon ang akala niya. Isang buwan matapos ang graduation, may bagong batch na estudyante ang lumipat sa dormitoryo. Isang estudyanteng babae, si Lian, ang naitalang madalas na napapansin sa isang sulok ng CR. Tila may kausap. Sa tuwing lalabas siya, tila may mga marka ng kamay sa bagong salamin na hindi kanya. At isang gabi, hindi na siya nakauwi. May naiiwan na sulat sa kama niya. Isang pahina mula sa lumang diary ni Veronica na hindi naman dapat naroon. Sa bawat kwento ng hiwaga, may kasamang lagim. At sa bawat salamin, baka hindi mo lang sarili mo ang makita. Salamat sa pakikinig sa hiwaga at lagim.
Kung may kwento kang nais ibahagi, isang karanasan ng kababalaghan o lagim, ipadala lamang sa aming email o i-comment sa video. At tandaan, makinig ka bago pa mahuli ang lahat. Nakikita ka niya.